but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's in
incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. 'Cause it won't make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong. So trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Naimbag nga morning kakabsat, baro nga aldaw, baro nga parabor. Yan, good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga. Yan, na tayo ay nagsama-sama ulit sa ating devotion and welcome. Yan, welcome sa Panagsagana Group. Yan, so mga working singles, please join our Google Meet. Yan, then or FB Live kung di naman kaya ng data nyo. Yan. So, yun, tayo magsama-sama, aral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Yan. At good morning sa kasama ko dito, si Ma'am Genida. Good morning, Ma'am Genida. Amen. Naimbag Thursday morning kakabsat. Yan. So, yun. At kasama natin si Brother Mark behind the camera. Yan. Kung gusto nyo makita si Brother Mark, punta lang kayo dito. Yan yung pinaka-pogi nating operator. Alright, so, yun. At kasama po natin dito, si Ma'am Sabel. Yan, si Ma'am Sabel. Good morning sa iyo, Ma'am Sabel. Bagong agta pa. Pero tayo, amin. Good morning. Ayun. So, yan. At kasama niya din sa Google Meet, si Ma'am Ruby. Ma'am Ruby. Yan. Ma'am Ruby May. Good morning sa iyo. Good morning po. Yan. Alright. Yan. Good morning. At, yan. Dako naman tayo. Yun. Si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie. Good morning, Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, good morning. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan. Diyan sa studio. Yan. Good Rinig ba morning, ako? Ma'am Bergie. Yes. Naririnig ako. Yes po, ma'am. Yan. Alright. So, Okay. dako naman tayo Ayan, dito sa lahat. yan. Facebook Live. Ayan. So, kasama po natin dito si Ma'am Maricel Chaluyan. Good morning sa iyo. And Sir Salvador Bore. Ayan. Good morning. Ma'am Heidi Sanet. Good morning sa iyo. And Ma'am Joyce, good morning. Ma'am Myra Salarzon, good morning po. Alright. And Sir Digno Velasquez,
Good morning, Ma'am Mayra Zalarzon. Sir Herbert Hofer, good morning po. Ayan. And Ma'am Evangeline Olim, good morning. Ma'am Jen Campana, good morning. Ayan. Number 4. Top 4 ka na raw. At least nasa top 10 ka na, ma'am. Yan, unti na lang. Yan, Ma'am Emilia. Wayaway, good morning. Ayun, kasama natin si Ma'am Emilia sa ating Google Meet. Good morning dyan sa Saudi, ma'am. Alright, so yan. Good morning po sa ating pastor. Yan. So, and sa mga 15 viewers na, ayun, dumadagdag 16 viewers. Yan, na nanonood sa Facebook Live pero hindi kayo nag-comment. Good morning sa inyo. Mapagpalang umaga. Kayo ay nakapag-join sa FB Live, no, sa ating devotion. Ayan. So, yun. At napakagandang talakayin ulit, no, na kung saan itutuloy po natin, no, ating topic about sa spiritual preparation before marriage. So napakaganda yung tinalakay po natin nung last week, no? Last Thursday. Ayan, kung kayo ay nakikinig and naalala nyo. Yan, so napakaganda yung mga binanggit po namin doon, no? Kung saan bakit po mahalaga bakit po mahalaga na tayo ay spiritual prepared. Diba? So, yun. At kung nakinig kayo or yun, naalala nyo pa is I hope, no, na kung saan tayo ay parasperehas na napapalahanan, no, na bakit mahalaga yung kahalagahan ng spiritual preparation sa atin. So, ngayon, yan, syempre subtopic pa rin, no, ng spiritual preparation before marriage, no? Pero yung pag-uusapan po natin is ano nga ba yung mga no? Consequences yan ng kapag hindi tayo spiritual unprepared, no? Kung saan hindi tayo prepared spiritually bago papasok ng marriage, 'di ba? So, doon natin makikita. Kaya nga, di ba, na nakakatakot, no? Na kung saan yung mga consequences. And di natin, very common na rin sa atin to. Siyempre, nababalita na natin or may kilala kayo, di ba? So, yun. At unahin natin si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie, ayan. So, anong masasabi mo dito yung mga no? Consequences sa spiritual unprepared. Yan. So, unang magbabahagi si Ma'am Bergie. Ma'am Bergie. Yan. Yan. Naka-mute ka, Ma'am Bergie. Ayan. Hello. Yan. Ayan. Okay po. Ayan, medyo dalawa kasi yung connection ng dito, internet. Kaya mahina yung isa nag-exchange. Anyway, yun nga po, sa consequence, yan, dadako na po tayo sa consequence ng pagiging unprepared. Tama ba, Sir Don? Yes po. Kasi nawawala ako kanina. Ayan. Yung sa consequences ng pagiging unprepared natin. Ayan. At particularly sa mga working singles. And hindi na ako exempted doon. Yan, despite of my ayun. So, mahalaga na malaman din natin kasi andun yung syempre behind yung is a blessing, di ba? Yung mga nabanggit natin in the past na yung preparedness, pagiging prepared, spiritually prepared, di ba? Before marriage. Pero ngayon, of course, yung consequences. Maraming beses na ito na-preach dito, Pastor, diba? Yung verse na ito. And syempre parang kasi nagiging nakakasanayan lang na naririnig natin. Pero kung tayo mismo yung aaral sa verse na ito, yan, iba din yung magiging impactful.
iba kasi kapag ikaw mismo yung nagpo-prepare ng message. Ayun. Ah, iba yung pakikipag-usap ng Panginoon. Kaya ganun din talaga kahalaga yung tayo mismo is nagbabasa ng salita ng Diyos, ano. Ayan, dito tayo sa Psalms chapter 127 verses 1 and 2. Ayan. Psalms chapter 127 verses 1 and 2. Ayan. Naririnig ako? Yes po, ma'am. Ano lang ha? Okay. So sa verse 1, sabi niya, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for he giveth his beloved sleep. Ayan. Dito nakikita natin, 'di ba, yung parang yung verse na yung tao mismo na nag-i-establish, 'di ba, or nagpaplano sa buhay na it's a direct warning, 'di ba? Na sabi niya kapag aalisin natin 'yon. Kapag aalisin natin ang Panginoon, 'yan sa plano, 'yan. So whatever na ano man 'yan, mapa-leadership man 'yan, ayan, at yung pagpaplano man 'yan ng family or so kahit anong pagpaplano, 'di ba, kapag tatanggalin ang Panginoon, ayan, he labored, the person would labor in vain. At yun nga yung sa message na ito na isa sa mga consequences, ayan, kung hindi rin naman kagulat-gulat sa surroundings natin, sa paligid natin na napapansin natin yung mga tao na inalis na nila. Parang sila na mismo yung lumayo sa Panginoon, di ba? Nakikita natin yung buhay nila. Ayan ngayon. Kaya number one na isa sa mga consequences, isa lang naman yung point ko, is yung pagiging self-reliant. Ayan. Ang consequence dito na pagiging self-reliant is kapag inalis natin ang Panginoon sa buhay natin, sa mga decisions natin, or sa pagpaplano natin, dahil nga sa pagiging unprepared, di ba, na it just means na hindi tayo nagpo-prepare. Kumbaga, hindi tayo nagpo-prepare dahil abala tayo sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Yan, ganun lang naman yun, di ba? At yung inaalala lang natin is or binibigyan natin ng pansin is yung sarili natin. Yan, yung ibang direksyon. Yan. At yun nga, sa pagiging self-reliant, alam natin dito na kasi nga tinanggal mo yung Panginoon. Yan, sa mga decisions or kahit sa anong ginagawa mo sa buhay. Ayan, ang araw-araw ito, di ba, it's connected to our daily lives. Ayan. So, syempre, nagiging yung strength natin dito is nagiging limited. Ayan. Kaya kapag tayo is hindi natututo na maging dependent sa Panginoon, yan, alam natin na nararamdaman naman natin din yun, di ba, na sa pang-araw-araw nating buhay is kapag nakakaligtaan natin ang Panginoon, napapansin natin yung sarili natin na nagiging limitado tayo sa strength, di ba? Lalo na kapag andyan yung pagsubok. Ayun. Kaya sa pagiging unprepared, andyan na kasi yung kapabayaan natin sa relasyon natin sa Panginoon. At yun nga yung nabanggit ko kanina, na we are too much hooked up dito sa mga bagay-bagay dito sa mundo, kung ano man yung pinagkakaabalahan. Ayan. At syempre, sabi ko nga kanina na madami sa paligid natin yung mga napapansin nating hardworking man sila or di ba, na abala sa pansariling yung mga ginagawa. At
'di ba, mapapansin natin na parang ano, lalo yung iba pagod na or busy, hindi mo halos hindi mo na nakakausap, nakikita, 'yan. At siyempre nakakaawa din kasi, ah, yun nga, nakikita natin yung hindi paglago, 'yan ang, hindi nila paglago, 'di ba, spiritually. And kung makikita mo din minsan yung sarili mo na halimbawa nasa involvement ka and the rest, yung iba wala, 'di ba? So, pagiging unprepared and siyempre applicable naman 'yan sa in all aspects sa buhay natin. Ayan, it's just that particularly sa atin, sa mga working, malaking bagay kasi yun eh. 'Di ba? Dapat tayo habang nagmamature is andun dapat yung lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Yun. Kasi ang dami na natin mga ba-experience and ang dami na dapat nating na-realize. Ayan, sa verse 2, since nabanggit ko naman na din yung pagiging self-reliant. Ayan, sabi niya, dito kasi sa verse 2 nabanggit yung force. So, He giveth His beloved sleep. Ayan, God gives us peace of surrendering control na trusting God is ultimately responsible for the outcome, 'di ba? Yung when we allow God in full control sa buhay natin, 'di ba? Nakikita naman natin yung outcome and that we sa atin mismo we have peace na i-experience natin yung peace of mind, 'di ba? Na despite of chaotic surroundings or chaotic na yung mga uh, worries, 'di ba, na na-experience natin. Pero pag andyan yung Panginoon, yung tayo ay naka-depend lagi sa wisdom ng Panginoon. So, syempre andun yung, 'di ba, nakikita natin yung ano natin, ah, yung strength, nararamdaman natin yung strength, yung provision ng Panginoon sa atin. And the opposite, syempre, kapag tayo ay hindi dependent or dependent tayo sa sarili natin, alam naman natin na we are very limited. Kaya nga dito, di ba, nabanggit dito na um, mapa-leader man yan na di ba, na nagpaplano o kaya nag, nangangalaga ng isang community or lalong-lalo na sa pag-establish ng family, di ba? Is mahalaga na andyan yung wisdom ng Panginoon. Yan, sabi nga sa Joshua 1:8, di ba, na uh, nakasalalay sa Diyos yung success natin. Yan. Without allowing God to be in control of ourselves, we will never experience good success. Kaya nga ano God is the ultimate responsible sa outcome ng magiging future, di ba, ng good success natin. At we're just pointing out dito, di ba, yung danger ng pagiging self-reliant. Ayan, reliant yun. At yun na, like sabi ko, mas tayong walang movement. Ayun, napapansin natin, nagiging self-reliant na rin tayo. Kasi nga, lalo na kung hindi tayo ganun alam mo yun, ka-dependent sa pagsalita ng Diyos. Ayun. So, yun lang muna yung point ko na ibibigay for this time. And back to studio. Thank you, Ma'am Bergie. Ayan. So, yun. Doon po natin makikita, no? Na one of the binahagi, no, na ni Ma'am Bergie is yun, na re-rely na tayo sa ating sarili. Yan. Kaya nga, 'di ba? Sabi nga sa Bible sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not. No? Andun yung warning, sabi nun sa Bible na lean not. No, do not lean not. Yan, to own understanding. Kasi kung sa atin lang, syempre,
hindi natin maiwasan na magyabang tayo. And kapag once na tayo magyabang, wala na, hindi na tayo makikinig ng salita ng Diyos. No? Yun. Kaya nagiging spiritual, andun yung consequence ng spiritual unprepared, no, before marriage. Wala. 'Di ba? Kung self-reliant na lang kayo ang dalawa, sino magpapasubmit? 'Di ba, Ma'am Jenida? Baka mag-away na lang kayo, no? Puro na lang kayo away kasi wala nagpapasubmit 'di ba? Yeah. Kung parang self-reliant na lang kayo, yun, wala na. Parang buong marriage life nyo is away na lang kasi, uy, ako, ganito naman. Ito yung yung ambag ko sa pamilya, di ba? So, ayun, payabangan na lang, di ba? Kaya, mag-ingat po tayo. Kaya, yun yung yun yung epekto kapag hindi tayo spiritual prepared na papasokin ang isang marriage life, no? Kahit naman sa Kristiyano no? Sa pagka-Kristiyano, no, saan kung ikaw ay self-reliant, ayan, doon na papasok yung pride, di ba? And kapag pride, yan, ayaw mo na makinig ng preaching, salita ng Diyos, hindi ka na makikinig sa mga devotion, kasi alam mo na, alam ko na yan. Paulit-ulit na yan, no? Or yan, nandun na yung kayabangan, no? So, ingatan po natin yung ating sarili. So, yun, no, saan makikita po natin dito, no, na napakahalaga ang spiritual preparation po natin. And yun nga, tinatalakay po natin na yung mga consequences na tayo ay spiritual unpreparedness, no, before marriage, no? So, ano nga ba ang spiritual unpreparedness, no? Na ito, na kung saan, sabi dito, na it comes from lacking a foundation in faith, no? So, lacking, no? Na kung saan, nagkulang, or, yun, kulang ang foundation, no? Yung pundasyon ng pananampalataya po natin, no? Na kung saan, napakahalaga, no? Sinasabi ko po sa inyo noon, na napakahalaga ang foundation natin, no? Na kung saan lalo-lalo na yung foundation mula dito sa salita ng Diyos. Pero kapag nagkulang 'yan, 'di ba? Na kung saan kapag nagkulang 'yan, andun na. Doon na papasok yung spiritual unpreparedness, no? Or immaturity, no? So makikita niyo po 'yan, napakahalaga 'yan sa bilang isang mag-asawa. Na kung saan bilang papasok sa marriage, no? Na kung saan dapat matibay ang kayong dalawa na spiritual, no, matibay yung foundation yung spiritual, no, kasi kapag hindi po matibay yung foundation nyo is yun, no, saan yun, tulad na sabi ni Ma'am Bergie, doon andun magiging self-reliant na kayo, hindi na kayo nagre-rely sa Panginoon, di ba, kundi sa sarili nyo lang. So yun na yun yung po yung consequence. And sabi dito, yun, lacking a foundation in faith, leaving individuals exposed during unexpected crisis. Yan, magkakaroon po ng crisis. Siyempre, kapag unprepared ka spiritually, siyempre, andyan na yung crisis Diba? Na kung saan, yung crisis na yan, it leads into, yan, magkakaroon ng broken family, broken home. No? Na kung saan, makikita po natin dito sa mga unbeliever. Diba? Ba't ang dali nilang maghiwalay na lang? Kasi, yun, wala silang spiritual life, no? Or patay ang kanilang spiritual life. Kaya nga, makikita po natin dito, no, saan, yun, maraming consequences talaga ang spiritual unpreparedness, no? No, saan, kung iisa-isahin po namin dito, baka hanggang next year na lesson siguro to, Ma'am Jenida. Yeah. Hindi ko na alam Hindi ko na alam kung nandito pa ako nag-share pala, Ma'am Jenida. Baka mauna si Ma'am Sabel this year. No, Ma'am Sabel. Yeah. Or kaya si Ma'am Bergie, baka mauna. Baka wala na siya dito next year. Baka nasa, saan na yun? Mother's Devotion. Yun, Mother's Devotion, si Ma'am Bergie. Yan. Yan. Or, sila yung Wala mag-graduate. sa ibang bansa. Yan, sila yung mag-graduate. Si Sir Hensi tsaka si Ma'am Kiray, may iwan lang dito. Ayan. Alright. So, yan. Makikita pa natin dito na kung saan unexpected crisis talaga. Siyempre,
di kayo prepared di tayo prepared spiritually, syempre, yan, asahan po natin magkakaroon ng crisis, di ba? Tulad sa isang bansa, di ba, na kung saan kapag hindi siya prepared, kunwari, yun, inattack ng ibang bansa din, 'di ba? Na kung saan inatake sila tapos hindi sila prepared. 'Yun, 'di ba? Is crisis sa isang bansa. So ganoon din tayo. Magkaroon tayo ng crisis, hindi lang crisis spiritually kundi yun, physical. Susunod na rin 'yun. No? Kasi kapag crisis ka spiritually, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. And alam mo kapag peace of mind, magulo na 'yan, no? Magulo na 'yan. So, 'yun, no, kung saan makikita po natin yun, sabi ko dito, meron din dito na, yun, manifest as spiritual dryness. Yan, no? Na kung saan, hindi lang ang panahon may tagtuyo, kundi spiritual din. No? Makikita po natin yan. And ano pa, emotional anxiety. So, ito yung ito yung pinaka-common, no? Na kung saan, sa bilang mag-asawa, no, na-observe ko, no, na, yun, kapag may nababalitaan tayo, yan, naghiwalay sa ganito, ganyan, yan, nagkaroon ng broken family. Bakit? Because of emotional anxiety. No? Kasi itong emotional na to, yan yung, yun, na kung saan, kung emotion lang ipapairal sa mag-asawa, yan, wala tayong maasahan dyan. Kung spiritual, di ba? Na kung saan, mag-pray kayo, anything na may problema, mag-pray, lalapit sa Panginoon, mag-ask ng counsel sa ating pastor, 'di ba? So, 'yun, 'di ba? Na makikita po natin dito na hindi dapat emotional ang pinapairal, no? Na kung saan dapat 'yun, spiritual pa rin. Kaya nga makikita po natin dito, no, na kung saan yan po yung spiritual unpreparedness, no? Ibig sabihin ng spiritual unpreparedness. Kaya nga mahalaga po dito, no? Sabi nga dito buksan po natin dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20. 14 verse 20, 1 Corinthians 14:20. Yan, kung nandiyan na po kayo, and yan, basahin ko na. Sabi dito, brethren, be not children in understanding. Howbeit it must be children, but in understanding be men. Na kung saan, makikita po natin dito na sabi nyo, be not children in understanding. No? Kung saan makikita po natin dyan, kapag spiritual unprepared na tayo, no? Parang tayong bata, no? Na kung saan, kaya nga tayo ay naglalak ng foundation in faith. Kasi hanggang ngayon, kahit sabi mo, dito ka na lumaki sa simbahan, or matagal ka na dito sa simbahan, pero kapag spiritual unprepared ka papasok sa marriage life, yan, na kung saan, para tayong bata, yung pagkaintindi natin, no? Kaya tayo naglalak, no? So, ano ba yung consequences dyan? Na kung saan magkakaroon po tayo ng immaturity, spiritual immaturity, no? Spiritual immaturity. Tingnan nyo po, di ba, yung bata. Ayan. So, di ba, hindi mo yan maturuan agad eh, no? Tulad yan, kaya mga 1-year-old, yan, very playful pa yung pag-iisip nila, di ba? Kung saan very playful pa yung pag-iisip nila. Kaya makikita po natin dito kung saan naglalak tayo ng foundation in faith na nagkukulang yung foundation natin or mahina yung foundation ng pananampalataya natin because of yun, andun yun yung spiritual immaturity po natin, no? So, nabanggit ko po to in the previous lesson po natin kung saan yun, spiritual immaturity is yan po yung nakakatakot eh. No, kung saan pwede tayong dalhin, no? Pwede tayong dalhin sa kamatayan, no? Or yung spiritual death, no? Na kung saan yan, and hindi na tayo umaattend ng ng church services. Wala na tayo sa mga bawat programa ng church, di ba? Because of spiritual immaturity. Kaya nga sabi nga ni Pastor, yun rin, di ba? Na kung saan, number 1 na kalaban din natin is yung katamaran. So, it falls down, na kung saan, nagkakaroon tayo ng spiritual immaturity kapag andun na yung katamaran natin. Di ba? So, makikita po natin dito, kung saan we are lacking foundation
in faith because of immaturity, no? Kung saan hindi po tayo lalago, no? Kung patuloy tayo immature. Kaya nga 'di ba, no, kung saan tulad makita po natin 20 years old na ayun, 20 years old na pero yun nagdidede pa rin, 'di ba? Or sasabi natin na bonjing, 'di ba? Naka-jumper pa rin. Boyet daw. Yan, 'di ba? Isip bata pa rin, 'di ba? So hindi ano hindi normal sa paningin, 'di ba? No, kung saan yun nga, nakita natin, 'di ba? Parang yun, may hawak ng dede. Tapos yun, parang it speak like a child, 'di ba? It act like a child. So, pero 20 years old na 'yun, 'di ba? So, dapat yung pag-iisip dapat, 'di ba? Yung adult na yung pag-iisip pero hindi. Kaya nga makikita po natin, no, na kung saan we have spiritual immaturity before marriage. Yan, kung dalawa, ayun, bilang isang kung papasukin ang marriage life na immature, no, spiritually, it expect, yun, sasabi ko po sa inyo, mag-expect na ng crisis, no? Kasi, yun nga, nakasan napakaganda yung tuturo dito sa simbahan, nakasan, naririnig po natin, diba? Anything na may problema, ilapit sa Panginoon, no? Ilapit lang sa Panginoon. Yan, mag-pray kayo mag-asawa, or mag-seek ng counsel, no? Kaya nga, yun, every time na, na, yun, naririnig ko sa mga principal sponsor, no? Kapag nagko-coverage ako sa mga wedding sa outside, is, yun, sabi nga nila, mag-seek kayo ng counsel. Kaya nga, kinuha nyo, bilang, yun, sa mga sponsor, mga ninong and ninang nyo, para doon kayo everything na away kayo, lapit lang kayo sa kanila, no? Pero ang weird kasi kung mga kinuha nilang sponsor is di rin nila pala kilala. Kinuha lang pala ng parents. Oo. Basta may malaking ambag. Yun. 'Di ba? Yun yung naging practice eh. 'Di ba? Yun nagiging practice eh. Bihira na lang kumukuha ng principal sponsor is mga pastor. No? Pero yung kinukuha nila yung, ito, malaki tong iambag nito. Pero Ninang Ginida is makapagbigay ng 50,000. Kunin natin si Ma'am Sabel, baka magbigay ng 10,000. Pera-pera na lang. Ha? Ma'am Virgie, Si Ma'am Virgie, baka Wala ka 100,000 yung maibigay niya. Sige nga, ilista ko to. Ninang Virgie. lupain Yan. ang ibibigay. Meron na kayong, Yan, malaki-laki. Yan. Di ba, doon na makikita eh. Na kung saan, yun yung common thing sa mga, sa labas, na kung saan, yun, kinukuha nila, ninang. Bihira na lang yung mga pastor eh. Yung mga kinukuha na lang sponsor. And, yan, di ba, na kung saan, paano kapag lalapit sila doon sa ninang? Nagka-problema yung mag-asawa, tapos lalapit doon sa ninong and ninang nila. Tapos, ganun din pala, no, sitwasyon ng kinuha nila, 'di ba? So, anong sasabihin ng nang lalapitan yung sponsor nyo noon nung wedding? Maghiwalay kayo kasi ganyan din kami mag-asawa eh, 'di ba? So nakakatakot po 'yan, no? Nakakatakot po 'yun. Kaya nga makikita po natin everything, no, na kung saan bawat problema, no, yun, and din naman po yan, bago yan, no? Is marriage life is may magkakaroon ng problema. Kaya nga sabi nga, no, walang perfect, no perfect wife, no perfect husband, 'di ba? Kaya nga, ano po yung nagpapatibay, no? Or dapat maging founded tayo ng salita ng Diyos, no? Founded tayo sa salita ng Diyos. And yun, no, saan maiwasan natin yung consequences ng yun, spiritual unprepared or yung spiritual immaturity po natin, no? Kaya nga makikita po, no, na kung saan yun nga then yun, share ko lang na kung saan
yung couple, 'di ba? Na kung saan very common na mas pinaghahandaan po nila yung wedding day po nila, yung ceremony, no? Compared sa kanilang spiritual na bagay, 'di ba? So, 'yun, talagang spiritual immaturity talaga nila, 'di ba? Na kung saan kita nyo po na kung saan kapag punta kayo sa part ng Mountain Province, 'di ba? Parang 3 araw yan nakasal. Bihira yan. Yan, before, during, and after, no? Na kung saan, yun, sasabi nga nilang lambak, di ba? Na kung saan, yan, na kung saan may dispiras. Yan, yan, nakikita nyo na magsisisiwit siya, no? Ma'am Ginny. Tapos after the wedding, may grand march pa, di ba? Yan, makikita yan. Sila, Ma'am Virgie, alam niya yung grand march kasi balo yan eh. Yan, sa taga Tublay. Yan. Yan, di ba? Na kung saan, mas pinaghahandaan po nila yung kanilang wedding ceremony kaysa sa marriage life nila. So, doon pa doon po natin makikita kung saan yun, maalala na na tao yung wedding ceremony nyo pero hindi yung sinumpaan nyo, 'di ba? Na kung saan yung vows nyo, no, na kung saan andyan one of the reason, no, na kung saan gumastos ng 500,000, gumastos ng 1 million, pero to the end, no, 1 year, 3 years, 10 years, wala na. Nagkaroon na ng broken family, no? So, yun. Kaya nga, napakaganda, no? Kahit gumastos ka lang dyan ng 1,000, no, Ma'am Ginita? Pang pansit canton lang sa mga, pupunta. Civil wedding. Hindi lang 1,000 kasi ang civil wedding, eh. Yan. Yan. Tanong natin si Kiray mamaya kung magkano ginastos nila dyan sa, diba? Marami pang, di ba? Marami pang session bago makakuha pa ng ng certificate, 'di ba? Marriage certificate. So, 'yun nga. Minsan nanineglect po natin yung spiritual na bagay, no? Kung saan prepared nga tayo, no? Prepared yung kasal mo. Pero ang tanong diyan, prepared ka ba rin ba spiritually, 'di ba? Before marriage. So, 'yun at I hope yun yung pag-share ko. Marami kasing sasabihin si Ma'am Ginida. Yeah. Si Kiray. Mamaya, ilas natin si Kiray. Yeah. Sige, Ma'am Gin. Good morning po sa ating lahat. Dito po tayo sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26, and God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the all over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Verse 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Yan. So, makikita po natin dito po sa verse na ito na nagpapatunay na tayo po ay nilikha ng Diyos ayon po sa kanyang wangis. And sabi, magka-same lang ba yung image and likeness? Yan. Dito kasi sa verse 26, hiwalay. And in our image and after our likeness. When it comes sa verse 27, and nag-concentrate na lang dyan sa image. And created man in his own image, in the image of God. Yan. So, pag sinabi po nating, ito po yung, sa verse 27, in-emphasize po yung image po dyan. Yan sabi dyan, male and female ay nilikha ng Diyos and ayon sa imahe ng Panginoon. Yan. So, pag sinabi nating image of God, ito po yung similitude na kapag nakita mo yung kapag tumingin ka sa tao, and dapat makikita mo, maniniwala ka na merong Diyos. Di ba? Pag nakita mo si Sir Christian, may Diyos ba? Ay, pag nakita mo si Mark, joke lang. Yan, pag tumingin ka sa kapwa mo tao, and dapat maniniwala ka na merong Diyos. Bakit? Kasi we are created in the image of God. And bakit? Dahil man can emulate God. Yan. So tayo ay may kakayanan na ipakita na merong Diyos. Yan. Not only by words, yan, pero sa pamamagitan ng ating way of life. And, diba?
And kaya pag nakita mo yung buhay ng pamumuhay ng isang tao, ay makikita mo talaga na mayroong nga Diyos kasi ganito yung pamumuhay ng taong to. Okay? Yan, and then not only na we can emulate God, but man can represent God on earth. Yan, so i-represent ng tao ang Diyos. And pangatlo, man is entirely different from all creatures. Yan, so yun ang nagsasabi na ang tao kakaiba sa lahat ng nilikha ng Diyos. Yan, kasi nga kung titingnan natin, babasahin natin kung paano ginawa ng Panginoon, kung yung babalikan natin yung story of creation, and yung tao talaga ang kakaiba yung paglikha ng Panginoon. And bakit kasi sabi diyan sa verse 27 that we are created in the image of God. Yan, so hindi natin ito may-explain. And hindi natin ma-explain yung image of God in physical sense. Diba? And hindi natin ma-explain in physical sense and because God is a spirit. Diba? God is a spirit. Kaya hindi natin ito ma-explain in physical and physical sense. Pero in spiritual sense at mental sense, pwede nating makita na meron talagang totoong Diyos. Meron talagang Diyos na lumikha sa atin. And in verse 28, ang sabi ng Bible diyan, and God blessed them. Sino po yung binless ng Panginoon? The male and female. And God blessed them and said unto them. And sabi ng ano po yung command ng Panginoon sa kanila? Be fruitful. Okay? Sabi ng Bible, be fruitful and multiply and replenish the earth. Yeah, so, and be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Okay? Yan. So, ang sabi ng Bible po diyan, and merong command ang Panginoon sa male and female. And kaya para ma-fulfill yung command na yan, and God established marriage. Okay? In-establish ng Panginoon ang marriage. At wag nating kakalimutan and the purpose of marriage. And that the purpose of marriage is to multiply the image of God. Yun yung purpose ng marriage. And kaya nga, and kinakailangan spiritually prepared ang isang male, isang female bago pasukin yung marriage. Because marriage is a spiritual thing. Yan. Ang marriage, and lagi nating naririnig ito, marriage is a spiritual thing. Spiritual na bagay ang marriage. And kaya nga, kapag hindi ka spiritual, mas better na huwag mo nang pasukin yung marriage. Yan, kasi tatandaan natin that we are to produce. Okay? We are to multiply. At kung ano yung imumultiply mo, that will replenish the earth. Yan, pag sinabi ng replenish, yan, to fill. Di ba? Yung imumultiply mo, yun yung mag-fill sa buong mundo. Di ba? And kaya, napakaganda na yung pupuno sa mundong ito ay yung mga tao na mayroong image ng Panginoon. And kaya nga, kapag hindi ka spiritually prepared, and narinig ko rin to kay Pastor, sabi niya, wag mo na lang pasukin yung pag-aasawa. And kasi ang marriage is spiritual na bagay. Bakit spiritual na bagay? Kasi magpo-produce ka. At ano yung ipoproduce mo? And the image of God. And diba, paano mo imumultiply yung image of God kung hindi ka spiritually prepared? And kaya nga, if you are, sa lesson po natin, yung consequence, ano yung consequence? And pag sinabi natin consequence, it is the result. Ito yung effect. Ano yung outcome? Okay? Ano yung effect? Ano yung outcome kapag hindi ka spiritually prepared before marriage? Yan, isang consequence niyan is we fail to multiply the image of God. Diba? And kaya napapansin natin ngayon, napapansin natin sa bansa natin ngayon, 'di ba? Pero nakakatamad pag nag-open ka ng Facebook yun at yun din eh. And bumabalik pa din doon sa usapin na ibababa yung sa mga bata, 'di ba? Na ibababa siya sa 10. And bakit kasi 10 years old pa lang, 10 years old pa lang nakakagawa na ng krimen na nagagawa ng 50 years old. And bakit? And minsan pag tinitingnan natin kung ano yung background ng mga bata
napag-alagala dyan, may problema dyan, yung mga sa school, 'di ba? Pag pupunta kami sa mga sa schools, sa campus ministry, yan yung mga bata dyan, nakakaiba yung behavior nila. Yun yung mga bata na na napabayaan, hindi na merong problema doon sa loob ng tahanan. 'Di ba? Yun yung na-produce. Yan yung na-produce ng isang family na maaring is not spiritually prepared. And sila ngayon yung pumupuno sa mundo, 'di ba? And sila yung nagre-replenish dito sa mundo. And pero kaya nga sabi ko kanina, and kapag hindi ka talaga spiritually prepared, wag mo na lang pasukin 'yan. And kasi nga at ang marriage is spiritual na bagay. And at tatandaan natin magpo-produce ka. And kaya kapag ikaw ay magpaplano na mag-aasawa, you have to put in mind and ilalagay mo sa isip mo na I will produce the image of God. At kung ipoproduce ko yung image of God, who is willing to produce with me, you know? Yun ang Yung mga- tanong. Yun yung mga tanong doon, di ba, Sir Mark? Yun ang tanong doon. Yun, oh. If I will multiply the image of Mm. God, and sino yung makakasama ko? Yun siguro yung katanungan din ni Ma'am Sabel, no? I-multiply yung image. Wow. And kasi i-multiply namin that image. Meron dito, nasa likod ng camera. Hindi naririnig, Ma'am Jen. Ay. Namamatay. Sayang. Ulitin mo nga, Ma'am Sabel. Hanggang saan na yun? Yan yung sinasabi ko kanina. To multiply the image of God. Yeah, Ma'am Sabel, yung sinasabi ni Sir Christian kanina, meron siyang kilala dito na pwede mong makasama to multiply the image of Yun. God. Kasi ganun yung tanong natin eh. Oo, mag-asawa, i-multiply namin yung image ng Panginoon. Sino yung kasama ko mag-multiply? Yun. Di ba? Sino? Sino? And mamaya Sino i-reveal nga ba siya? Sino siya? Kaya ba niya? Wow, sir. ipapakita namin, Ma'am Sabel, mamaya kasi alam ko yan yung katanungan mo eh. Yan. Yan. Who is willing to multiply with me the image of God? Diba? Kasi kawawa naman. Nagawa naman kapag hindi yung, kasi pag hindi image ng Diyos yung imumultiply natin, anong image yung imumultiply natin? O, anong image yung imumultiply natin? At sila yung pupuno sa mundong ito. O, diba? Yan, kaya yun yung tanong natin. Yan, and ang tatanong mo bago mo pasukin, and ready na ba ako? At hindi lang ready, am I confidently ready? Yan, kasi kapag hindi pag hindi ka confidently, pwede naman maging ready pero gamitin natin yung confidently ready. And kung hindi ako confidently ready at hindi rin siya confidently ready, we will fail to multiply the image of God. Yan, kaya nga, ulitin ko yung nabanggit ko nung last time, sabi ni Pastor RJ, you will fail if you will not prepare. Yan, diba? Mag-fail tayo to multiply the image of God. Isa yan sa mga consequence. Isa yan sa mga consequence. And kapag hindi tayo spiritually prepared, at hindi rin siya spiritually prepared before niyo pasukin yung marriage life. And kaya, be confidently ready spiritually. And kaya laging sinasabi ni Pastor RJ, if you are spiritually prepared, yan, kayang hatakin yan ng ibang mga bagay. Yan. Kung mas malakas ka, mas prepared ka spiritually. Yan. So yun lang, Sir Christian. Huwag natin kakalimutan yung purpose ng marriage, which is to multiply the image of God. And if you are not spiritually prepared, magpe-fail tayo para i-meet yung purpose ng marriage. Yun. Thank you, Ma'am Jenida. Ayan. So, alalahanin yung katanungan ni Ma'am Jenida ngayon, Ayan. Alright, makapakinggan natin si Ma'am Ruby. Ma'am Ruby. Ayan po. Hello po, good morning po ulit sa ating lahat. Naririnig po ba? Yes po. Ayan po, so yun po yung topic natin, consequence of spiritual unpreparedness in marriage. So, kailan po ba ito nangyayari sa atin? So, when spiritual unpreparedness happens
when a person neglects his relationship with God. Ano po, nangyayari po ito sa atin kapag ni-neglect po natin yung relasyon natin sa Diyos, ignore His Word, and fails to grow in faith. Ano po? So, sabi po, actually, nabanggit na po ni Ma'am Virgie, yun sasabihin ko, at ni Sir Don kanina, na patungkol po sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ano po? So, sinasabi po ng Bible na ito sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 na huwag tayong umasa lamang sa ating sariling pag-unawa. Ano po? Sa halip kilalanin po natin ang Diyos na sa lahat ng ating mga lakad at desisyon upang siya po yung magiging gabay natin sa mga gagawin po nating desisyon. Kasi po sa pag-aasawa or sa marriage, ano po, ay hindi lamang po ito patungkol sa pagmamahalan, ano po, kundi ito po ay patungkol sa paggawa po ng mahalagang desisyon na hindi lamang po makakaapekto sa mag-asawa, kundi pati na rin po sa pamilya na itatayo po natin, ano po, sa magiging anak po natin, ganun. Ano po, kaya kapag ang isang tao or mag-asawa po ay hindi po handa sa spiritual, hindi po siya handa, ano po, spiritually, ay yun po yung sabi kanina ni Sir Don at ni Ma'am Virgie, ano po, na madali na lang po tayo umasa sa emosyon natin, sa sarili natin, sa mga opinion ng ibang tao, ganyan. Ano po, kaya bilang papasok, ano po, sa marriage, ay kailangan po natin ng gabay ng Panginoon. Kaya isa pong point na babanggitin ko po is yung consequence, ano po, ng spiritual unpreparedness is lack of guidance, ano po, in marriage. Ano po, kasi po, yun nga po yung sinabi ko kanina, na yung one of the greatest danger of entering in marriage is without spiritual preparation. Yun nga po yung kapag gagawa ka ng, for example po, pag gagawa kayo ng decision, ayan, for example, gusto ng asawa mo na, kasi gusto ng asawa mo na pumunta mag-abroad, ganun. Siyempre, kapag spiritually prepared ka, kailangan mong ipag-pray muna kung kalooban ba ito ng Panginoon, kung ano yung dapat yung gawin, kung doon ba ay may church, doon ba ay lalago ka, ganun. Kaya mahalaga po na bago tayo pumasok sa marriage, ay kailangan po spiritually prepared po tayo at meron po tayong gabay ng Diyos. Ano po, dahil, punta na po ako sa conclusion. Diba? Dahil po, kapag ang mag-asawa ay hindi spiritual or handa, ano po, ay yun po, madali pong mawala sa direction at umasa na lang po sa sariling karunungan. Yung, kaya ko naman ito. Pero iba pa rin po yung kapag kalooban po ng Panginoon at may gabay po ng Panginoon yung gagawin mo na decision. Ano po? At yun lang po. Thank you, Ma'am Kiray. Yan. So, yan. Coming from the newlywed. Yan. So, yan. Nakasaan talagang andyan, naranasan nila. No? So, yan. At tingnan natin yung kasagutan ni Ma'am Sabel sa katanungan ni Ma'am Jinita kanina.
Ma'am Sabel, sagutin mo nga yung katanungan ni Ma'am Jenita kanina. Sino? Anong katanungan? Anong katanungan? Voucher. Sino daw? Sino? Still searching. Still searching. Ito na, ito na. Ito, pakinggan mo yung katanungan ni Ma'am Jenita. Anong tanong nung sagot? Yan. Sige, bago natin tawagin, no? Yan. Sige, Ma'am Sabel, anong masasabi mo dito sa topic natin ngayon? Maganda na nga na kapag papasok sa marriage life, watcher, dapat parehas kayong strong yung foundation nyo, yung spiritual na dapat prepared kayo. Wow. Kasi pag papasok ka sa marriage na hindi ka spiritually ready, magulo ang family. Tapos yung sabi nga ni Ma'am Jen, yung ma-produce natin is hindi godly. So pag nag-produce tayo ng yung makikita din nila yung magulong family, parang may chance din na yun yung yun yung magagaya din, kaya dapat prepared tayo bago papasok sa buhay may asawa. Yun lamang, and to God be the glory. Wow. Thank you, Ma'am Sabel. Yan. So, yan. Ito na yung kasagutan mo. Brother Mark, ano masasabi mo sa ating lesson ngayon? Ayaw mag-work ng image of God kaya kasama ka. Ayan, good morning po sa tayo pong lahat. At yun nga po, yung regarding po sa topic na kung saan pag once na hindi po spiritually prepared bago pumasok sa marriage life is kunting problema lang. Ang mag-asawa is madaling mag-give up. So mas maganda na kailangan na spiritually prepared ka bago ka pumasok sa marriage life. So yun lamang po. Thank you, Sir Mark. Kala ko babanat na si Sir Mark eh. Alright, so yan. At yan, si Ma'am Emilia. Baka may gustong sabihin si Ma'am Emilia about this topic. Good morning sa ating lahat. Yun nga, napaka-bless nyo nga na papag-aralan nyo ito para maging prepared kayo. Ako yung example ng yung ito nga, yung sabi nyo nga po na pag hindi ka spiritual prepared ay magfe-failed ka talaga. So, ang pagkakaroon ka ng crisis na wala bang unity, hindi kayo magkasundo, agad-agad na maghiwalay. Yun na yung consequence ng hindi spiritual prepared, na sarili mo lang ang iniintindi mo, hindi ka nag-ano sa Panginoon. At yun lang po, salamat. Thank you, Ma'am Emilia. Yan. So, maraming salamat, Ma'am Emilia, no, sa pag-share nyo. At doon po natin makikita, no, na kung saan talaga, no, napakahalaga talaga na maging spiritually ka before yun, na marriage, no, na both kayo, hindi lang dapat kasama, di ba? Kaya nga, yun yung katanungan, no? Sinong kasama mo magpo-produce? Ayan, no? Si Ma'am Jenida talaga, baka may katanungan na baka may kasagutan na si Ma'am Jenida dyan eh, kasi ganun na yung tanong niya eh. Sino kaya? Sino yung... Sagot na, Sir Don. Sir Don, ikaw muna ang unang Ay! sasagot. Wala, kayo muna. Ikaw Yan. muna, dapat. Siyempre, Ikaw leaders muna, Sarah. Ikaw yung susundan namin. Ay, sis. Grabe ah. Leaders praise. Ako yung pinakabata sa inyo, ako pa yung mauna. Ikaw pinakabata, pero ikaw yung leader. Hindi, ang ikaw yung masuna. leader namin. Wala Sagot. tala si Ma'am Sabel ah. Leaders praise, di ba, Ma'am Sabel? Wala kang takas kay Ma'am Sabel eh. Yes. Susunod ang follower. Wow. Tama, Ma'am Sabel, tama. Yan lang. Yan lang. Yan. Sino nga ba ang the one or the perfect, the right one? Maraming katanungan eh. Di ba?
Akala ko Dapat marami andun yung, kayo. akala ko marami Mauna. yung, ano. Ikaw na ba si Mr. Right? Mira, baka mapakanta na doon si Ma'am Sabel Yan. So, yan. At maraming salamat no, sa pag-share. Yan. Kila Ma'am Bergie, Ma'am Ruby, Ma'am Sabel, and Ma'am Emilia. Maraming salamat sa pag-join. Kaya nga, mga working singles dyan, no, na, huwag kayong matakot na mag-join sa Google Meet kasi, ayan, diba? At least, diba, napapakinggan po natin yung kanilang sharing in a few words, diba? Na kung saan, yun, na-encourage po namin na mag-join po kayo sa Google Meet, no? So, kung sa FB Live, di why not mag-comment lang kayo mga working singles. So, magandang umaga ulit sa mga 17 viewers. Yan. So, yan. Maraming salamat sa pag-tune in sa aming panagsagana group na devotion, no? So, yan. Tuloy-tuloy lang po tayo. And araw-araw po yan, meron tayong devotion. Kaya ini-encourage po tayo ng ating pastor na yan, lagi mag-tune in sa ating mga devotion. And yan, maraming salamat ulit sa pag tune in sa Google Meet. Yan. So, pinagpe-pray ko po na madagdagan po kayo dyan sa Google Meet. Yan, di lang sa FB Live, no? Oo nga eh. Yan, wala na si Brother Philip Yan. Yaw. Wala nga Sobrang busy sa trabaho yung mga lalaki. Yan. Minsan nagkakasakit. Yan. Alright, so yan at yan, huwag nating kalimutan yung mga Bible studies natin and soul winning natin for this day, Thursday. And ganoon din sa araw ng linggo ating services. Kaya mga working singles, please attend to our services. Yan. So, and pag-pray po natin yung revival sa Rosario, the Baptist Church of Rosario mamaya. Alright, so, yun lang. And, yan, tayo ay mag-end na sa panalangin. Let's pray. Takin ng Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos na devotion. Bless niyo po amin na pag-aralan. Paano na nakita po namin kung ano nga ba ang mga consequences kapag kami ay spiritual unprepared, Panginoon. At dadalangin ko po namin na tumatak at na kami ay natuto at lalago, Panginoon, sa mga napag-aralan po namin, Panginoon, mula sa inyong salita. Ganon din, Panginoon, sa mga magagawin po namin sa buong maghapon, humingi kami ng pag-iingat niyo po, Panginoon, at gabayin niyo po sa amin, Panginoon. At patawad sa mga nagawa namin kasalanan. Ito po dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you and God bless. God bless. Thank you po.